Now we come to the final result. Gawa tayo ng leftover na lechong manok sisig. Good afternoon mga kamamsi ko dyan. Bago umulan, magluto na muna tayo. Meron po kaming natira na manok kagabi. Ito po yung lechong manok na binila namin kagabi. Sa sobrang pagod sa pag-aakyat ng mga gamit at natakot kami baka nga biglang umulan ay biglang bumaha, ay bumili na lang kami ng lechong manok. So hindi po namin siya naubos. Almost 1/2 kilo po ito mga kamamsi. Kinilo ko siya. So, ipa-level up natin siya para hindi masayang kasi nakakaumay po pa. Yun sa gabi, lechon pa rin sa tanghalian, nakakaumay po yun. Kaya, level up natin ito. So, ito po yung ating mga ingredients. 1/2 kilo na leftover na lechong manok. Then, kailangan natin ng 2 sibuyas, 2 cloves of garlic, 1 itlog. Then, 2 sili. Depende na po sa inyo kung gaano karami yung sili. Then, 3 siling haba, 2 maliit na kalamansi. Then, sibuyas dahunan, and then gagamit po tayo ng mayonnaise, mintang durog, oyster sauce, oil. Hihimayin ko po muna ito, and then gagayatin ko pa yung ibang ingredients, saka tayo magluluto. Para hindi po madurog, iguguntingin ko na lang. So, okay na yan mga kamamsi. Ready na lahat yung ating ingredients mga kamamsi, na-slice ko na lahat. So, magluto na po tayo. Lagay natin yung ating apoy sa medium heat. Lagay tayo ng konting oil. Lagay natin ng 2 cloves of garlic. Then, isutay-sutay lang natin. Lagay na natin yung ating sibuyas. Hindi po lahat ilalagay natin. Magtitira po tayo. So, pagkasutay po natin yan, ilagay na po natin yung leftover natin na manok. Almost 1/2 kilo po ito mga kamamsi kasi isang buong lechong manok nga ito. Hindi namin kayang ubusin yan. So, ayan. Iluto ko na lang. And then, isutay-sutay lang natin ito. Yan lang natin medyo mag-golden brown ng konti. And then, maglalagay na ako dyan ng konting paminta. Actually, masarap na talaga yung lechong manok namin dito. Then, mura lang siya kasi 225 ang isang lechong manok namin. Then, lagyan na rin natin yan ng konting sibuyas dahilan. So, maglalagay ako dito ng konting oyster sauce. Konting-konti lamang. Konti lang po kasi okay na yung lasa ng manok namin dito eh. Baka mamaya sumobra. Parang nasa 1/2 tablespoon lang yung nilagay ko. And then, ilagay na natin yung kalamansi. 2 kalamansi po ang ginamit ko. Napakaliliit na kalamansi kasi yun. So, I think okay na yan mga kamamsi. Tanggalin na natin. So, maglalagay po ako ng konting oil. Konti lamang po. I-spread natin yung oil. Then, ilagay natin yung konting buttercup. Tanggalin po natin yung iba. Kaya masyadong marami. O, ganyan lang po. Lagay muna natin yung ating sibuyas. Spread po natin dyan. Lagay na po natin yung ating ginisa na chicken. Then, i-spread nyo po yan dyan. Yan pa po yung sibuyas. So, i-spread lang po natin dito. Ito yung mahalang na sili. Sibuyas dahunan. Then, ilalagay ko po yung mayonnaise. Then, ilagay na natin yung 1 XL na itlog. Iset nyo lang po yun yung apoy sa low heat para hindi po masunog. Sarap. Huwag nyo pong pakalakasan yung apoy. Hintayin lang po natin na medyo maluto yung ating itlog. So, okay na yan mga kamamsi. Off na natin ang ating stove. Okay na po to. So, eto na mga kamamsi ang ating leftover na lechong manok sisig. Hanggat mainit-init pa ay hahaluin na natin ito. Nakadepende po sa inyo kung gaano karami na mayonnaise ang ilalagay ninyo. So, eto na mga kamamsi ang ating leftover na lechong manok sisig. Try nyo mga kamamsi. Super sarap niya mga kamamsi. Basta wag nyo masyadong lagyan ng maraming butter at oil para hindi maging oily. So, ayan po siya mga kamamsi. Super sarap. Kain po tayo mga kamamsi. Sarap. Tama lang yung asim niya mga kamamsi. Diba nilagyan ko ng kalamansi?
Hindi siya nakakaumay. So, i-try nyo mga kamamsi. Ang sarap niya, promise. Good morning mga kamamsi ko dyan. Meron tayo ditong leftover na lechong manok. So, gagawin natin itong ating pang-almusal. Himay-himayin muna natin ang ating manok para matanggal natin yung pinakabuto niya. So, nahimay na natin yung ating lechong manok. Kung wala po kayong lechong manok na tira, di naman po yung pinirito na manok. So, lalagain ko lang po muna ito, papakuluan ko ito para makuha natin yung lasa ng pinakabuto ng ating lechong manok. So, maglagay tayo ng mga 3 cups na water. Lagyan natin ng pamintang buo. 1 dahon ng laurel. Seasoning. 1 kutsarang patis. Nakabukas na po yung ating apoy. So, papakuluan ko lang po ito mga kamamsi para gamitin natin yung ating sabaw sa ating lulutuin. After 8 minutes ng pagpapakulo, i-off na natin yung ating stove. Tatanggalin natin yung mga buto-buto dyan at yung sabaw lang ang ating gagamitin. So, mag-start na tayo magluto. Maglagay tayo ng 2 kutsara na oil. Mag-isa na tayo. Lagay natin yung 1 sibuyas. Isa-gisa lang natin. Then, isunod na natin yung ating bawang. Huwag nyo susunogin itong sibuyas at bawang kasi mag-iiba yung lasa ng inyong sabaw. Kasi itong kung ating lulutuin ay sabaw na tamang-tama po sa maulan na panahon. So, okay na yan mga kamamsi. Lagay na natin yung himay-himay natin na leftover na lechong manok. Isotay-sotay lang natin yan. After natin yan mag-isa-gisa, ilagay na rin natin yung 1 maliit na carrots, then 3 piraso na maliit na patatas. Isang kutsara na oyster sauce. Pinahinaan ko po yung apoy ko mga kamamsi. 1 teaspoon pamintang durog. Saka natin ilagay yung ating pinaglagaan ng buto-buto ng manok. Magdadagdag tayo ng tubig. So, nagdagdag pa po ako ng 2 cups na water. Then, takpan natin at hintayin natin siya na kumulo. Hahaluin niyo po mga kamamsi para hindi po umawas. Punong-puno kasi itong sa akin eh. Tanggalin natin itong nasa ibabaw mga kamamsi. Ito lang bula ang tanggalin nyo. So, saka natin tikman. Magdagdag tayo ng asin. Lagyan natin ng kalahati ng chicken cubes. Then, asin. Saka natin titikman uli. Hintayin lang natin na lumambot yung ating patatas. So, malambot na rin po yung ating patatas mga kamamsi. Gagamit ako ng 1 vermicelli or sotanghon. 3.2 ounce po yung kalaki niya. Binabad ko siya for 3 minutes sa tubig and then pinutol-putol ko po siya. Ilagay na natin. Saka natin haluin. Ayan mga kamamsi, napakasarap ng ating pang-ulam ngayong umaga. Timing na timing po ito sa malamig na panahon dito sa amin. Meron ako dito nakuha na 3 tangkay na sibuyas dahonan. Yun nga lang, walang katawan. Kasi hindi ko pwedeng bunutin yung tanim ko. Katatanim ko pa lang. So, eto na mga kamamsi, luto ng ating pang-almusal ngayong umaga. I-off na po natin ang ating stove at lagyan po natin siya ng toppings na sibuyas dahonan. So, eto na mga kamamsi ang ating sotanghon soup. So, eto na mga kamamsi, ang napakasarap na ating niluto. Kain po tayo mga kamamsi. Gawa tayo ng sisig. Good morning mga kamamsi ko dyan.
Meron tayo ditong leftover na mga isda kahapon. Gawin nating mas masarap pa dyan. Himay-himayin ko lang ito. Tatanggalan ko ng tinik. Barilis po ito mga kamamsi. Lagyan natin siya ng oil. Nako, pang acting cellphone. Hindi ko napansin. So, okay na ito mga kamamsi. Medyo na siya, na-toasted na siya. Tanggalin na natin. So, naglagay lang ako ng konting butter. And 3 cloves of garlic. Dalawang sibuyas po yan mga kamamsi. Asutay-sutay lang po yan. Then, mahinang apoy lang kasi baka masunog yung butter. Maglalagay ako ng konting ginger lamang. Huwag yung pakaramihan para hindi pumait. 3 perasong siling haba. Then, yung ating sili na pula. Ayan, maghatiin lang natin pag toppings yung iba. Isang bell pepper. Ayan. Magtira kayo ng pang toppings. Pare ko, pasok pa ako. Then, asutay-sutay nyo lamang yan sa mahinang apoy. Then, ibalik nyo na uli yung ating fish flakes. Siyempre, halo-haloin nyo yan. Pamintang durog, seasoning, haluin natin. Konting patis. Tikman muna natin. Parang naparaming paminta. Ang halang. Pangalang, promise. So, i-off na natin ang ating stove. Maglalagay ako ng isang kalamansi. Kalamansi po yun na piniga ko. So, abot-buran ko muna ito ng sibuyas, yung tinira natin kanina. Then, ilagay na rin natin yung sili natin na tinira kanina. Then, yung spring onion natin. Binuksan ko na yung ating stove sa napakahinang apoy lamang. Then, maglagay na tayo ng isang large na itlog. Ayan. Then, hintayin lang natin na medyo maluto yan. Ayaw ko ng malasado. Habang niluluto natin yung ating itlog, maglalagay na yan ako ng mayonnaise. So, depende na sa inyo kung gaano karami na mayonnaise ang gusto ninyo. Hindi ko, tinansya ko na lang yan mga kamamsi. Budburan natin ng konting asin. Okay na yan, luto na yung ating itlog. So, i-off na natin ang ating stove. So, eto na mga kamamsi, ang ating leftover na isda na ginawang sisig. Kain tayo mga kamamsi. O, diba, yung leftover na isda ay pwede nyo na himayin at gawing another recipe. Try nyo mga kamamsi. Masarap siya. Gawa tayo ng ampaw. So, meron tayong ditong bahaw mga kamamsi. So, ibibilad ko ito. Tamang-tama ito dito sa mainit na panahon. Ibilad natin at gawin natin siya na pang-snap. Paghihiwa-hiwalayin ko lang muna ito and then ibibilad na natin ito sa mainit na araw. Good morning mga kamamsi. After 3 days, ito na po yung result ng ating binilad na kanin. Ayan, dry na siya. Hahalu-haluin nyo lang po para hindi po siya masira. Ayan, ganyan lang po. Kasi kapag hindi nyo siya nihanahalo-halo, the tendency yung ilalim ay pag kinabukasan, ibabaho. So, masasayang lang yung inyong binilad na kanin. So, lutuin na po natin ito mga kamamsi at gawin natin siyang paborito natin na pang-snack. So, ayan, binuksan na natin yung ating stove. Medyo mainit na rin yung ating kawali. Maglagay tayo ng oil. So, ayan, mainit na yung ating kawali. Kukuha tayo ng pakunti-kunti lamang. Ayan, no, yung pinatuyo natin na kanin. So, halu-haluin nyo. Mahinang apoy lang mga kamamsi. Huwag yung pakalakasan yung apoy para hindi siya masunog. Nakita nyo? Ang ganda na niya. So, ayan, okay na yan. So, sasalain natin yan. Ganyan, no. So, eto na mga kamamsi yung ating pinirito na binilad na kanin. Gagamit nga po pala ako ng star margarine. Hindi lang po, yung tamang-tama lang po. Then, pahinain nyo na po inyong apoy. Pagka-melt na po ninyo margarine, ilalagay na po natin yung 3/4 cup na white sugar. White sugar po ang gagamitin natin. And then, saka nyo po yan imimix hanggang sa mag-melt yung white sugar. So,
So, eto na mga kamamsi, na-melt na yung ating asukal. So, pagka-melt ng ating sugar, ilalagay na natin yung pinirito natin na pa-price kanina. Saka natin halo-haluin. Mahinang apoy lang mga kamamsi, ha? As in, napakahina yung apoy ko. Then, halu-haluin nyo lang yan. Bigyan natin lahat. 3½ cup yung ating naluto na binilad na kanin. Mix-mix nyo lang yan. Sa napakahinang apoy lamang. Sarap. Huwag nyo pong pakaramihan ng asukal mga kamamsi. Yung tamang-tama lang. Kasi nakakaumay din naman pag maraming asukal. Po ba? Ayan, maganda yung pagkakaluto. So, isali na natin. Okay na yan. Na-mix na natin yan. Naglagay lang ako ng parchment paper. Tapos, isali na natin yan dyan. Ayan, okay na yan mga kamamsi. Tapos, palamigin lang natin. So, slice na natin ito. Oh, di ba? Naririnig niyo yan mga kamamsi? Oh, napakaganda yung pagkakaluto niya. Basta yun lang ang tip ko sa inyo. Oh, ang ganda. Hindi siya masyadong matamis. Tamang-tama lang. So, eto na mga kamamsi, ang perfect na pang-snack. Ang ampaw. Kainin natin mga kamamsi, ha. Sarap.